Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa bawat araw na dadaan. Tanging ang Biblia lamang ang magbibigay sa atin ng daan kung ano ang ating mga pwedeng tahakin. Ayon sa Biblia, ang isang pinaka-importanting taon ay ang 2023 kasi tayo ay namumuhay na sa pang-70 linggo na nakasaad sa Book of Daniel. Kaya sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga kaganapan na mangyayari pa ngayong taon, lalong-lalo na ang magaganap sa September 23. Ang ating unahing bibigyan ng pansin ay ang 10 hari. Ayon sa Revelation chapter 17 verse 12, ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihan maghari kasama ang halimaw sa loob ng maikling panahon. At nabanggit din ang 10 hari na ito sa Daniel chapter 7 verse 24. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari sa kaharian na ito. Sa gitna nila'y lilitaw ang isa na kakaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Ngayon, sino ba talaga itong 10 hari na ito? Ito ang mga bansang magiging pinakamakapangyarihan sa mga huling araw bago aangat ang Antikristo. Kasi paluluhurin o pasusukuin ng Antikristo ang 3 sa 10 hari na ito. Pero sa kasalukuyang panahon naman, saan natin sila makikita? Sila ay andito na sa atin. At sila daw ay ang BRICS nation na Brazil, Russia, India, China at South Africa. At di lamang ito kasi papalaki na ng papalaki ang mga bansang nag-iinteres na sumali sa grupong ito. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Hindi lamang tungkol sa 10 hari ang tinatalakay ni Daniel sa kanyang aklat. Binanggit din dito ang mga mangyayari bago ang paglabas ng Antikristo na nabanggit sa Daniel chapter 12 verse 11 na lilipas ang 1,290 na araw mula sa panahon na papatigilin ng araw-araw na pamumuhay at ilalagay ang kasuklam-suklam. Ayon sa mga Bible scholars, ang pagtigil sa pang-araw-araw na pamumuhay ay ang pagkalat daw ng COVID-19 sa mundo. Kasi tumigil talaga daw ang lahat sa paggawa ng kanilang nakasanayan sa pang-araw-araw dahil tayong lahat ay naka-lockdown. At ito pa, kung ating kukumpitin ang mga araw kung saan idiniklara ang COVID which is sa araw na March 11, 2020 hanggang sa ito'y matapos noong September 22, 2023, ito ay sumatotal na 1,290. Itong mga numero na ito ay nakasulat sa Book of Daniel na ating nabanggit kanina. Hindi po ba? BRICS Summit is underway right now in South Africa, and it is expected that they will at least make some progress in setting up a new trading currency mechanism, though it's, I think, probably unlikely that this will be completely sorted out by the end of this summit. Inshallah, they'll make some progress on it. Sa mga hindi nakakaalam sa Abomination of Desolation o yung kasuklam-suklam na paninira, ito ay nakasulat sa Daniel chapter 9 verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipapatigil ang hain at ang alay. At sa pakpak na mga kasuklam-suklam ay pupunta ang isang maninira. At hanggang sa wakas ay pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Ayon kasi sa propesiya, ang Antikristo daw ay magpapakilala sa buong mundo sa panahon ng Abomination of Desolation. At itong kaganapan na ito ay hindi pa nagaganap, hindi po ba? Kaya sa mga naniniwala, binibigay ang mga mensahe na ito o clue
para hindi tayo malinlang sa totoong pagkatao ng Antikristo at sa kanyang maitim na mga plano. Prophecy says that the Antichrist is revealed to the world at the abomination of desolation. That event has not yet happened. These prophecies that I'm talking about, those are the ones that are given to believers in advance so that you are not caught unawares as to who he is and what he might be doing. Pero ano nga ba ang magaganap bago ang abomination of desolation na ito? Ang sagot ay ang BRICS meeting. Isa sa mga plano ng BRICS ay ang paggawa ng isang panibagong pera na gagamitin ng lahat ng tao sa mundo. Itong pera na ito ang kanilang gagamitin para pabagsakin ang US dollars. Pero sa kabila ng napakaraming bansa na ito na umaangat patungo sa kapangyarihan, may isang bansa pa din ang tinutukoy sa Biblia na magkakaroon ng isang napaka-importanteng papel sa end times. At ito ay ang Jerusalem. Itong bansa kasi na ito ay nabanggit sa Book of Revelation ng napakadaming beses. Kaya gagawin ng lahat ng mga kampo ng kadiliman ang pagpapabagsak sa bansang ito para lamang kanilang maisakatuparan ang kanilang maiitim na plano. Pero hindi sila magtatagumpay sa kanilang nais kasi alam na natin ito. Binigyan tayo ng Diyos ng mga ganitong klaseng impormasyon para tayo ay makapaganda at hindi na magulat. Ayon nga sa Revelation chapter 22 verse 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya'y nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus." Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Kapi-TV. Please don't forget to like and subscribe. God bless po sa ating lahat and stay safe po.